Naku po. Mga kumpanya nila Sara at asawa nitong si Mark Carpio, Mans Carpio, mabubulat-lat sa hearing. Diyos ko Lord, aray ko po. Saklap nito. Sige, tuloy. At Food Panda, we're on. Pag nabulat-lat yun, ako po. Oh, nagtutok mo ba sa salin? Nakapaw. Okay, pasok. Ridon, pasok. Insurrecto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tapos na ang Semana Santa, Kong Terry, at ang susunod na mangyayari dyan sa Kamara, particular sa House Committee on Justice, yung pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay nga sa impeachment complaints ni VP Sara Duterte. Ano po ba yung inaasahan natin? Lalo na't kanina, ngayong hapon, nagpa-unlock ng press conference si Ombudsman Remulla at sinasabi nga niya na tatalima ang ombudsman doon sa paglalabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara Duterte. So tuloy-tuloy na po na talagang makakalkal na finally yung SALN ni VP Sara. Tama po yun. Actually, ngayong araw po na ito, yung iba't ibang mga subpoena ay linalabas na ho. No? So, nakita na ho natin yung pong subpoena sa ombudsman para ipakita po yung SALN ni Vice President Sara Duterte. Yung pong kay Ramil Madriaga ay sinerve na rin po. At iba pang mga subpoena, no? Kasama din po dyan yung mga BIR documents, yung pong mga corporate documents sa SEC, no? Para sa financial statements ng mag-asawang Duterte Carpio at yung kanila pong mga kumpanya na nakalista po sa 2024 SALN. So, bukod dun sa SALN, sure na rin po na talagang haharap si Ramil Madriaga. Ano po kaya yung mauuna? Ang inaasahan natin kasi sa unang araw po ng pagdinig next week, no, April 14, ay pag-usapan po itong confidential funds issue. No? So, meron pong bahagi po kasi ng testimonya ni Ginoong Madriaga ay tungkol po doon sa supposedly pagkuha ng ilang bahagi, no, ng confidential funds na dinigay daw po sa duffel bag at dineliver kung kani-kanino pong mga personalidad na malapit po kay Vice President Sara Duterte. So yan po yung iti-test po natin, no, kung talagang totoo, tama ba ang kanya pong mga sinasabi. Pero ito'y paglilinaw pa rin na hindi ito mini trial. Ito'y dahil parte ito ng preliminary investigation, kumbaga sa regular na kurso ng mga kaso. Ito yung pinagdadaanan, hindi pa ito yung mismong paglilitis. Tama po yun, kasi ang paglilitis naman po ay sa Senado. Pero mahalaga rin po kasing matasa na po yung pong mga ebidensya na isasalang din po pag dating na po ng full-blown trial sa Senado, no? Kasi syempre ay din natin magpasa ng mahina na kaso, no? Diyan po sa Senado. So ibig sabihin, yung po sa confidential funds, bubuin po yung mga ebidensya na una na isumite na, pangalawa yung po mga karagdagang ebidensya na makukuha mula po sa mga subpoena, di ba pa hong mga testimonya, no? Ng mga witnesses at resource person. Again, lilinawin ho natin, kahit yung Korte Suprema po ay nagsabi na iba pa ho yung pong ebidensya na kinukuha during the course of the hearing proper or during the course po of the impeachment proceedings in the House. No? Labas pa ho ito doon sa mga dokumento na isinisumite at the time of filing. So, the Supreme Court and the House Rules on Impeachment will show po na talagang meron pong kapangyarihan na mag-receive ng additional evidence ang ating pong komite. Kung Terry, pa-educate nga kami. After nitong ginagawang hearing ngayon sa Committee on Justice, once na mapagbotohan na ito, dadaan pa ba ulit ito sa plenary? Naman. Tama po. So magkakaroon po ng botohan muna sa komite
Pagkatapos po ng botohan sa komite, ay magkakaroon po ng botohan sa plenaryo. Ang required na number po para ho tumalon at tumawid, no? Puntang Senado ay 1/3 po ng lahat ng mga miyembro ng Kamara. So mga 106 votes po ang requirement para ho magkaroon ng transmittal to the Senate. Hindi naman siguro masasayang yung pinaghirapan niyo dyan sa komite kung sakasakaling hindi natin alam kasi kung ano maging kahinat na ng labanan pagdating sa plenary, di ba, Kong Terry? Well, syempre, ibang bagay ho yung pagkakaroon po ng boto, no? Pero at this stage naman ho, talaga nakafocus ho ang komite doon ho sa paglalatag ho talaga ng mga piece by piece na mga ebidensya, no? Kasi nga, ang sinasabi din ho mismo ng Korte Suprema, yung pong proseso ng pagdaan sa House Committee on Justice ay proseso po talaga ng pag-check, no? Kung alin ba talaga yung mga matitibay na ebidensya, pagsusuri ng mga mahihinang ebidensya at hindi na dapat maisamang mga ebidensya. Oo. Pagka po naging articles of impeachment, ito po nga mga complaints po na ito at ipapasa na po sa Senado. Kasi kung halimbawa malaki naman po pala talaga yung kinikita ng ating pong pangalawang Pangulo at nailagay niya ho yun correctly sa kanya pong salin, wala na ho tayo pag-uusapan sa usapin po ng unexplained wealth kasi maipapaliwanag naman pala yung kanya pong kayamanan. Ano? For as long as yung pong ganyang kayamanan ay naitala rin po sa kanya pong statement of assets, liabilities, net worth. Sa ngayon ba, hindi na muna ninyo binibigyan ng bigat yung petition na dinala last week sa Supreme Court ng grupo nitong sina Torion? Well, una ho sa lahat, katulad nga sinabi ko nung nakaraan, tinitingnan ho talaga natin, parang panggulo nga lang Yan pong petition po na yan. Kasi nga, ang file naman po, hindi naman ho si Vice President Sara Duterte, kundi mga kaalyado niya pong mga abogado at kakampi lang, ano? Hindi ho siya, ang sinasabi ho natin, wala ho silang legal standing para i-challenge po yung pong proseso na pinagdadaanan po ng komite ng impeachment. Paki-educate nga ulit din kami. Ataduhin natin yung issue nung yung nag-petition tsaka yung laman ng petition. Dapat ba combine yun? Merong legal standing, may personality yung naghain ng petition at merong legal grounds or legal arguments ang dinala sa Supreme Court? Tama ko yun. Magkakambal ho ng mga rekisito yun, ano? Oo. Pero syempre, ang unang tatanungin ng Korte Suprema dyan ay meron ba siyang standing? Ibig sabihin, o nakikisaw-saw lang siya sa isang kaso na hindi naman siya kasali. Oo. Hindi ba? Siyempre, ang paliwanag nila, hindi, yan, taxpayer suit yan. Kami ay nag-file dahil nga, talaga pong, hindi naman pwedeng, meron pong disbursement ng public funds, no? Dito sa ganito pong mga bagay na ito, katulad ng impeachment. Pero babalik ko tayo, no? Constitutional issue yung impeachment, di noon ho yan usapin ng paggamit ng pondo ng bayan. Pwede lang ho ang taxpayer suit pagka ho pondo ho ng bayan ang pinag-uusapan. Pwede rin lang sabihin, hindi nila, nung nakaranto kami din naman nag-petition dyan. Tapos pinayagan naman ho kami. Ang amin hong pagtingin dyan, ang totoo, sila, pinayagan lang ho sila kasi nga si Vice President Sara Duterte ay nag-file din po. Oo. So, ibig ko sabihin, ngayon ho, wala naman hong pag-file ang atin pong pangalawang Pangulo. So, parang mahirap pong sabihin na may legal standing sila ngayon. Trust me, bro. One day, I'm gonna launch my online store. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Syempre, paano natin ipapaliwanag doon sa mga kababayan natin na medyo hindi ganun kalalim yung pagkakaintindi sa batas. Lalo na sabihin na, kita nyo, ngayon lang sila naglalabas ng sapina, ngayon lang sila kumukuha ng ebidensya. So wala talagang ebidensya laban kay VP Sara Duterte. Paano natin ipapaliwanag sa mga kababayan natin yung ganyan na, Kong Terry? Kaya nagsasabi lang naman ho ng ganyan yung pong mga kakampi na ng ating pong pangalawang Pangulo. Pero alam po ninyo, katulad ng sinabi ko, meron pong kapangyarihan ang komite na kumuha po ng mga dagdag na mga ebidensya. Ang sinasabi ho nila, fishing expedition, pagka walang kahit anong ebidensyang naisumite. Pero ano ba, sa confidential funds, meron naman COA reports na paggagamitan. So sa pin po ng mga threats laban sa Pangulo, meron naman pong nakita tayong video talaga kung saan nagbabanta siya laban sa ating pong Pangulo. Tama. Nailabas din ho yung SALN
ng atin pong Vice President. Yan po ay public record para sa 2023 at saka sa 2024. So, wala akong pumipigil sa atin pong komite na humingi at mag-utos po ng karagdagang dokumento mula sa iba't ibang mga tao, mula po sa iba't ibang mga opisina. Ayun. Sige po, marami pong salamat, Kong Terry. Hanggang sa susunod po. Ang susunod na pagdinig sa April 14. April 14 po ang susunod pong pagdinig, no? Ang aking tansya ay ang pag-usapan po dyan confidential funds at hopefully maisalang po si Ramil Madriaga Yo! dyan po sa bagay po. Kumusta na Nako po, Ramil Madriaga, isasalang sa April 14. po yung security kay Madriaga? I think meron pong order, no, na palakasin po yung seguridad po ni Ginoong Madriaga. So I think makikipag-coordinate po ang komite sa kanya pong korte at sa BGMP po. Alright. Hunyog, halikan. Salamat, Attorney Enzo. Wait, check ko pa. Latest bank account ni Sara isisiwalat ni Ombudsman sa susunod na hearing. Ito na natin to. Ipaldo na natin kay Attorney Enzo 3.